A church in Switzerland is enabling visitors reportedly to interact with a digital avatar of Jesus, also known as AI Jesus, as per reports, through an innovative installation. According to reports, St. Peter's Chapel in Switzerland has installed this so-called brand new AI Jesus in what is being dubbed as a breakthrough in generative AI. Scientists and theologians of Lucerne University have teamed up to create a holographic Jesus powered by AI. And what's more, the AI Jesus reportedly talks back and offers advice. The installation was first launched in August, in which visitors can also ask questions about faith, and the AI responds based on training from the New Testament as well as other religious texts. This is reportedly part of an art project which translates to God in a machine. Tignan nyo nga naman ang ginagawa ng mga tao ngayon, kung paano nila inaalisan ng respeto ang ating Panginoong Jesucristo. Biruin mong nauuso na ngayon ang artificial Jesus. Kung merong gumagawa ng mga imahe ng Panginoong Jesucristo, ngayon naman ay meron ng utak ang Panginoong Jesucristo na ginagawa nila sa pamamagitan ng AI. Ganyan na po katalamak ang pambabastos na ginagawa nila sa ating Panginoong Jesucristo. Pero inyong ang siyang nagbigay ng buhay sa atin, ang siyang nagbigay ng kaisipan sa atin, ang nagbigay ng karunungan sa atin, ang tao na ngayon ang gumagawa ng karunungan na ilalagay nila sa isang artipisyal at yun ang magiging utak ng Diyos. Kaawa-awa ang mga taong naniniwala sa ganito. Sobra nilang minamalit ang Diyos. Ginagawa nilang limitado ang kaisipan ng Diyos. Alam naman natin na ang isang AI ay gawa lang ng tao. At lumalabas na yung ginawa nila na artificial Jesus, ang kaisipan niyan ay galing sa tao. Kaya't nangangahulugan, ang tao pa ngayon ang magiging Diyos mo kung maniniwala ka sa ganyan. At tila ba lalabas na mas matalino pa ang tao kesa sa Diyos. Sobrang babaw, sobrang liit na ng tingin ng tao ngayon sa ating Panginoong Jesucristo. At yan na po ang nangyayari sa atin sa panahon natin ngayon. Kaya't malalaman mo na tayo ay nasa mga huling araw na talaga. At ito po ang pakatandaan natin na kahit anong galing pa niyang artificial na yan, na kahit tanungin mo pa yan at sumagot yan sa lahat ng katanungan mo, ang katotohanan ay hindi pa rin yan kayang magligtas ng kahit na isa pang kaluluwa. For as much then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold or silver or stone graven by art and man's device. Hindi po natin dapat tignan na ang ating Diyos ay gawa sa ginto, sa pilak, sa bato, o mga inanyuang larawan na gawa ng tao, o sa kahit na ano pa mang imahinasyon ng tao upang gawing Diyos ito. O gagawa ka ng isang bagay na ginagamit mo ang sarili mong talino para lang ito ay maging Diyos mo. For we walk by faith, not by sight. Tayo mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, dapat tayo ay namumuhay ayon sa pananampalataya, hindi sa mga bagay na pinapakita at hinahain sa atin ng sanlibutan upang ito ay ating sambahin at paniwalaan. Dahil kahit hindi natin nakikita ng literal ang ating Diyos, kung ikaw ay may tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, kahit na wala yung artificial Jesus na yan, kahit na wala yung mga inanyo ang larawan na yan, patuloy kang sasampalataya sa Kanya. Hindi ka maghahanap ng ebidensya, hindi ka maghahanap ng nakikita mo para lang sumampalataya ka sa Kanya. Kaya't mga kapatid ko sa pananampalataya, maging maingat kayo sa mga devices ng dyablo na ginagamit niya. Lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Dapat malinaw sa atin ang mga devices na ginagawa ng dyablo. Dapat malinaw sa atin ang mga kaparaanan ng dyablo upang hindi siya magkaroon ng advantage sa ating mga mananampalataya. Dapat marunong kang tumimbang. Dapat alam mo ang mga kaparaanan ng dyablo na ginagawa niya. Dahil sa panahon natin ngayon, napakaraming ginagawa ng dyablo na taktika para i-deceive kahit na mga mananampalataya na ng Panginoong Jesucristo. Lalo pa doon sa mga hindi pa talaga nakakakilala sa ating Diyos. Dahil ang katotohanan mga kapatid, hindi porket may naririnig kayong Jesus o pangalan ng Panginoong Jesucristo, tunay na po yun. Dahil marami ang gumagamit sa pangalan ng Panginoong Jesucristo para lang iligaw ang karamihan. And he said, "Take heed that ye be not deceived, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and the time draweth near. Go ye not therefore after them." Madami talagang gagamit sa pangalan ng Panginoong Jesucristo para lang dayain at linlangin ang karamihan sa mga tao. At gagamitin pa talaga ang pangalan ng Panginoong Jesucristo upang ito ang maging way para maligaw ang karamihan.
Kaya't hindi dapat tayo maging ignorante sa mga kaparaanan ng dyablo. At alam dapat natin kung sino talaga ang ating sinasampalatayanan. Dahil pag meron kang totoong pananampalataya sa Panginoong Jesucristo at siya ang pundasyon mo sa iyong buhay, hindi ka basta-basta mabubuhal kahit na marami nang naglalabas ang mga ganyan sa paligid mo. At ito po ang pakatandaan natin. Hindi man natin nakikita at naririnig ang Diyos natin ng literal, ang Diyos naman natin na pinananampalatayanan ay buhay. At alam ng Diyos lahat ng pangangailangan ng bawat isa sa atin kahit hindi pa man natin sabihin sa Kanya. Kaya't hindi po natin pwedeng ikumpara ang isang artipisyal sa ating Diyos dahil yan ay napakalayo. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Dahil ang Diyos ay nasa langit at tayo mga tao ay nandito sa lupa, malayo talaga ang pag-iisip natin sa Diyos na kahit pagsamasamahin pa lahat ng talino ng tao, ay hindi pa yan naabot sa pinakamaliit na kakayahan ng Diyos. Kaya't magpakatibay ka kapatid sa iyong pananampalataya. Nawa ay hindi ka madaya ng mga ganitong klaseng taktika ng dyablo. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito sa bawat isa. Maraming salamat po and God bless you all.